Anong kondisyon niya? Bago ka magsalita, bago ka magsagawa, anong unang-una? Al-ilm. Bago ka magda'awa, bago ka magturo sa mga tao, bago ka magsabi sa kanila, bago ka magsagawa ng mga ibada o ano paman, anong nararapat sa iyo? Magkaroon ng kaalaman. Makikita natin ngayon sa social media, subhanallah, makita mo nagsasalita sa amriddin, sa mga bagay na may kaugnayan sa sariling Islam. Ang iba sa kanila, subhanallah, hadahumullah, nagfa-fatwa minsan. Kapag mayroong nagtatanong sa kanila, ay ganito, aside from my research, based on my research and based on my opinion, Allahumma musta'an. Hada khatir. Alam niyo khatir? Delikado. Muskil jiddan. Delikado yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Huwag na huwag kang magsasalita, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, sa bagay na wala kang kaalaman sa Islam. Alaan, makikita mo, kaliwat kanan sa social media, marami nagsasalita about Islam. Na ultimo, kala mo mga daig pa ang mga scholar sa Islam. Nakala mo ilang taong nag-aral sa Islam. Pero kung aalamin mo, kahit na ibtidai, mutawassit, hindi man lang nakapasok sa madrasa. Yun yung nakakalungkot. Makikita natin sa mga masajid, yung mga nagkukutba, tanungin mo yung background nila, ay kwan lang yan, parang nag-hajj lang ata yan eh. Naglabas lang yan ng ilang araw. Nagpasyal sa ibang mga lugar, pagkatapos dito naging alim na to. Nagbibigay na ng kanyang mga fatwa. Subhanallah. Ang mahirap dito, walang kaalaman sa Islam. Tapos yung mga binibitawan nila, doon lang sa sarili nila. Wala ka man lang. Merong ibang nagkukutba o nagpapalaganap na kahit isang dalil, wala silang mabanggit na dalil. Na kahit mismo yung mukaddima nila, hindi nila ma-straight. Hindi nila maayos yung pagbigkas nila. Alhamdulillah. Gado na inalhamdulillah sa mga khutab. Hada khatir jiddan. Napakadelikado mga kapatid sa Islam. Kaya sinabi ni Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Before ka magsalita, before ka magsagawa, kailangan mo munang magkaroon ng kaalaman. Halimbawa, sabihin natin, operator ka. Hindi ka nag-aral. Halimbawa, gusto mo maging pilot. Gusto mo maging pilot, pero hindi ka nag-aral. Ano yung mga dapat gawin? Nagpataka-taka ka lang doon kung ano yung mga pindot-pindutin, kalikutin doon. Anong nangyari? Kahit na siguro mag-angat, hindi makapalipad. Di ba? So, ganun, lalo na kung yung bagay na yun ay dunyawi, pang mga makamundong bagay, paano na lang yung pang-relihiyon natin? Di ba? Kaya nga, ikaw kung hindi ka sigurado, magtanong ka sa mga nakakaalam sa iyo. Mag-aral ka. At paalaala. Sa pagsasaliksik ng kaalaman, kailangan din natin i-check kung sino yung pinagkukunan natin ng kaalaman sa Islam. Kasi marami sa social media, mashallah, nanakal sila, ito sinabi ito ni Ibn al-Qayyim, sinabi ito ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, sinabi ito ni Sheikh Abdul Rahman As-Sa'idi, diba? At iba pang mga ulama. Pero finihayat al-maqab, napagtanto mo na ito pala ay hindi mga salita nila, fabricated lang to. Kaya nga sinabi ni Imam Muhammad bin Sirin, siya ay kabilang sa mga tabi'in, sinabi niya, inna hadha al-ilmu dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sabi niya, ang ilm na to, sabi niya, ay dinun. Ibig sabihin, ang kaalaman na iyan, part yan, kabilang yan sa inyong relihiyon.
Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kaya sabi niya, tingnan ninyo, kilatisin niyo kung kanino kayo kukuha ng kaalaman. Di ba? Kung tayo nga sa ibang bagay, naninigurado tayo kung saan tayo kukuha ng ating mga, halimbawa kung ikaw ay businessman, naninigurado ka kung saan ka kukuha ng mga produkto mo. Halimbawa kung appliances, hindi ka kukuha dun sa alam mong mga paltik. Alam niyo yung paltik? Ay yung mga imitation, hindi mga original. Di ba? Kasi ikaw ang masisira doon. Ganon din sa amron din, sa reliyong Islam, mas dapat nating bigyan ng hirs. Ibig sabihin, yung pagpupursige natin, mas doble doon. Pag-iingat natin, dapat mas doble doon kasi reliyon natin ito. Kasi kung hindi, kung nagkuha ka ng kaalaman sa mga ahlul bida, mga ahlul ahwa, delikado yung sarili mo. Tama? Tayo. Pagkatapos nun, merong tatlong usapin. Okay? Na dapat sa isang mananampalataya ay malaman niya rin ito. Okay? Unang-una, pakibasa. Ang Allah ay nilikha niya tayo at hinayaan at hindi niya tayo pinabayaan at hinayaan. Okay. So sa tatlong usapin na yan, unang-una dyan, na dapat bilang isang Muslim na sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat natin malaman ang Allah ay naglikha sa atin. Nilikha niya tayo. Binigyan niya tayo ng rizq. Binigyan niya tayo ng guidance, ng hidayah, alhamdulillah. At bagkus ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala sa atin ng mga sugo niya para ipaalam sa atin na siya ang ating tagapaglikha. Para ipaalam sa atin na anuman yung meron tayo, ito ay rizqun min arzakillah. Okay, kabilang ito sa mga rizq, sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at hindi niya tayo pinabayaan. Kaya, kabilang sa mga reason kung bakit nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta at sugo sa bawat nasyon para sa anong bagay? Para sa pagda'wa. Diba? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Okay? وَلَقَدْ بَعَثْنَا, tunay na kami ay nagpadala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagsugo kami, sabi niya, ng mga sugo at mga propeta, fi kulli ummatin, sa bawat nasyon, an i'budullah. Para lamang, sabi niya, ang layunin, para sabihin sa mga tao, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat nilang sambahin, wajtanibut taghut, at kanilang layuan yung mga sinasamba. Okay? Mga Diyos-Diyosan. Pangalawa, aywa? Ano yung pangalawa? Basahin? Pangalawa, hindi nalulugod ng sila ay pagtambala ng anuman sa kanyang pagsimba. Okay. Diyan, ikalawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nalulugod na siya ay pagtambalan ng anuman sa kanyang pagsamba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala la yarda. Hindi siya nalulugod, hindi siya nasisiyahan sa sino man sa atin. Sa mga alipin niya na siya ay pagtambalan. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay namumuhi. At alam natin yung mga dalil na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innahu may yushrik billah. O may yushrik billah, ang sinabi ng Allah, innahu may yushrik billah, faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar, wa ma lil-zalimin min ansar. Tunay na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang magtambal sa kanya, faqad harrama Allah alayhi al-jannata. Tunay na ipagkakaisa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang paraiso, wa ma'wahu an-nar, walang makakatulong sa kanya doon sa impyerno, wa ma lil-zalimin min ansar. Okay? Ang kanilang kahinandan doon sa araw ng paghuhukom ay ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala
at walang makakatulong doon sa kanila. Okay? Pangatlo, aywa, pakibasa. Sino man ang sumunod sa sugo at naniwala sa kaisahan ng Allah ay hindi sa kanya marapat kumampi sa mga sumanumat kay Allah at sa kanyang sugo. Kahit sila ang pinakamalapit niya kamag-anak. Okay. Naintindihan ninyo? Hindi. Hindi niyo naintindihan? So, ibig sabihin nun, sino man ang mga sumalungat? Ibig sabihin ng mga sumalungat hindi sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tayo pwedeng lumapit sa kanila at kumampi sa kanila. Okay? Kahit pa na sila ay mga malapit nating mga kamag-anak. Diba? Kaya nga doon sa kabilang buhay, tinatawag na napsi-napsi. Alam niyo yung term na tinatawag nila minsan na napsi-napsi? Kanya-kanya na doon. Kabutihan mo sa iyon. Ang kasalanan mo pagbabayaran mo doon sa kabilang buhay. Okay? So, doon sa kabilang buhay, kung ano man yung ginawa mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung ito ay pagsunod sa Kanya, insyaAllah ta'ala makakamtan mo yung mga pinangako sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Kanyang mga doon sa paraiso niya. Okay? Yung mga na'im. At gayon din, kung ikaw ay sumalungat sa Allah subhanahu wa ta'ala, tabaan ang iyong mga malalasap doon kung ano yung mga parusa inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Naintindihan yung tatlong usapin na to? Ano yung una? Sige, summary natin yung una. Ang Allah, siya ang naglikha sa atin, siya ang nagbigay ng rizq, siya hindi niya tayo binabayaan at tayo ay kanyang ginabayan. Pangalawa, ang Allah, kailanman? Tutulog na siya ay pagtambalan. Okay, hindi siya nalulugod, okay na siya ay pagtambalan. Pangatlo, ay hindi tayo marapat kumampi sa sino mang sumalungat sa Allah subhanahu wa ta'ala, sumuway sa Allah kahit na ito ay ating mga kamag-anak. Malinaw po dyan sa likod? Malinaw? O dagdagan natin yung volume ng ano? Biro lang. Wait. Okay, siguro insyaAllah ta'ala dito lang muna sa nukta na ito ay pagpapatuloy natin insyaAllah ta'ala sa next week insyaAllah ta'ala yung sa Aqidah. So baka mayroon kayong tanong, insyaAllah pwede po kayong may tanong.